Magandang araw! At mas maganda pa tayo sa araw. Panibagong talakan. Panibagong pag-uusapan. Ako ang inyong kakaibig, Jericho RDJ. At ako naman ang inyong Tinkerbell, Nico Guerrano. At kayo ay nasa bagong episode ng KKK. O kwento sa kabilang kanto na pinamagatang mga katotohanan gabay sa malayang kaisipan. Diyos ko, Mari, ang dami nangyari ngayon sa Pilipinas ngayon, doon sa Cebu, flood control. Diyos ko, makurap na hindi pa rin nakukulong. Oo, Mari, totoo yan. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga nagrarally ngayon, Mari, di ba? May mga bumoboses na kahit hindi gano'n kalaki, pero kahit simpleng boses, Mari, may ambag na sa lipunan natin. Kaya nga, Mari, kailangan natin talagang bumoses para alam mo yun, marinig tayo ng gobyerno. Kung ano yung dapat nilang ginagawa, kung sino dapat ang tanggalin, kung ano dapat inahin nila. Kaya nga, Mari, ayan yung purpose natin kung bakit tayo naririto sa panibagong episode ng podcast natin, Mari. So, bakit nga ba tayo naririto, Mari? So, Mari, pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang patungkol sa freedom of press. Mari, ano nga bang freedom of press, Mari? Mari, sa simpleng paliwanag, Mari, freedom of press o press of freedom, Mari. Ito yung karapatan ng mga mamamahayag o ng mga journalist, Mari, na magpahayag ng mga totoong pangyayari sa lipunan natin ng walang pagsicensorship o walang pagtutol galing sa mga gobyerno. So, di ba talagang mahalaga talaga ang freedom of press nang sa gayon maunawaan ng mamamayan kung ano nga ba yung mga nagaganap sa ating lipunan. Yes, Mari. Kaya nga nagpapasalamat din kami sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution of the Philippines. Sinasabi dito na, Mari, na no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, and the press, Mari. Kaya sobrang laking tulong nito sa mga journalist natin na hindi lang sila basta namamahayag, kundi nasasabi din nila o nasisiwalat nila ang mga totoong pangyayari sa ating lipunan, Mari. Pero di ba, Mari, sa kabila ng batas na sinasabi mo ngayon ay may mga pumipigil pa rin talaga sa karapatan ng mga press no, na magpahayag. So ano nga ba yung mga yun, Mari? Kaya nga, Mari, atin ang talakayin, Mari, ang mga pangyayari noon at sa kasalukuyang panahon Na pumapatungkol sa freedom of press ng mamamayang Pilipino. At isa pa nga dito, Mari, yung Maguindanao Massacre na tinatawag natin, no? Yes, Mari. So, magkwento ka naman, Mari, kung ano nga ba ang nangyaring kaganapan dyan sa Maguindanao Massacre, Mari. So, ito dapat talaga, may magpapasa dapat talaga ng COC dahil tatakbo siya sa local government. Pero dahil doon, inambush siya, Mari, kasama yung mga kasama niya dapat, no? Pati yung 32 mamamahayag natin na namatay noon, panahon yun. At ang total nila, Mari, 58 sila, Mari. Yes, Mari, diba? Sobrang nakagimba-gimbal na at sobrang nakakatakot talaga ng mga sinapit noong Maguindanao Massacre ng ating pahayagan, Mari. Dahil nga roon, ang bansang Pilipinas, Mari, ay itinalaga bilang second most dangerous place for journalists, Mari. Ito pa nga, Mari, mga halimbawa ng mga press natin, no, na namatay dahil sa kanilang profesyon. Yes, Mari. Una na nga rito si Apollonarius Juan Jr., Mari. Isa siya broadcaster, Mari, o mamamahayag sa TV, radyo, Mari, na binaril noong 2016, Mari. Ngunit bago siya mamatay, Mari, siya ay nakagawa ng mga hard-hitting commentaries. Isa na rito ang pagsisiwalat o pagkikritiko niya sa mga local government officials. At isa pa nga dito, Mari, si Juan Johnny Dayang, no? Isa rin siya sa namatay dahil sa kanyang profesyon. Yes, Mari. Pangatlo naman dito, Mari, si Larry Crew, o isang publisher na nagpaalam ng mga government official o mga baho ng government official na siyang nagbebenta, gumagamit ng mga pinagbabawal nating gamot, Mari. At isa pa dito, Mari, si Ali Makalintan, na kung saan siya rin ay pinatay, Mari, noong 2025 ng Mari. Yes, Mari. At isa pa nga dito, Mari, si Erwin Segovia, no? Noong 2025 lang din siyang namatay, Mari, dahil sa kanyang profesyon pa rin, Mari. Yes, Mari. Ito siyang tunay na
Isa na rin dito si Juan Humalon, o kilala bilang isang broadcaster pa rin Mare sa radyo. Pinatay siya noong naka-live, no? Tunay nga kagimba-gimbal. Kasi sa gitna ng iyong profesyon, ng iyong trabaho, papatayin ka sa loob ng iyong studio, Mare. Kaya nga, Mari, talagang nakalive pa siya nun, Mari. At kita-kita talaga yung pagkamatay niya, Mas Mari. Mare, walang pinipiling lugar yung kasamaan ng mga tao, Mare. Matago lang yung mga gusto nilang itago. Hindi lang masawalat yung mga baho nila. Gagawa sila ng masama sa kanilang kapwa o sa ating mga mamamahayag, Mare. Tunay nga kagimba-gimbal at nakakatakot ang mga pinagdaanan ng ating mga mamamahayag, hindi lamang noon, ngunit pati na rin ngayon sa ating kasalukuyang panahon, Mare, no? Dahil kung iisipin natin, kinagawa mo lang yung profesyon mo, ngunit sa kabila ngay ikaw pa'y papihirapan at papatayin, Mare, no? Diyos ko, talagang nakakatakot talaga, Mari, ang larangan ng journalism. Pero saludo talaga ako sa mga journalism natin, no, na sa kabila ng takot, pangamba, at panrerentag ng ibang mga tao, ay patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang serbisyo para sa bayan, para magkaroon tayo ng information na dapat talaga nating malaman, no, bilang isang mamamayang Pilipino. Yes, Mare. Kaya saludo talaga tayo sa journalist na sa kabila ng mga pagdirectag sa kanila, ay ginagawa pa rin nila ang kanilang profesyon ng buong puso at buong tapang. So ayan, dahil sa patuloy na lumalalang issue at nagbabagang usapin patungkol sa freedom of press, nag-imbita tayo ng isang journalist na kanilang pamantasan kung saan magbibigay siya ng iilang opinyon at totoong karanasan kung paano nga ba tumatakbo o dumadaloy ang mga mamamahayag sa ating bansa. So let's welcome Miss Emerald Borja. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating mga host at sa inyong mga manonood. Hello Miss Emerald, kamusta ka naman? Magpakilala ka naman sa ating mga minamahal na manonood ngayon ng ating panibagong episode ng ating podcast. Ako si Emerald Borja, isa akong patnugod ng pamamahayag. Ako ay isa sa mga nag-aayos at nagwawasto sa mga ipapublish na balita, gayon din ang paggawa ng mga headlines sa dyaryo ng aming paaralan dati. Pinasok ko yung pagiging journalist dahil gusto kong mamulat at mas lumawak yung aking pag-unawa sa pamamahayag at sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ang mga payo ko sa mga journalist at mga mamamahayag ngayon ay huwag kayong matakot na gawin ng totoo at may paninindigan ng inyong trabaho dahil kayo ang magsisiwalat sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kayo ang magpapahayag ng mga kailangang malaman ng mga mamamayan. Kailangan na ligtas kayo at walang humahadlang dahil ginagawa niyo lamang inyong tungkulin bilang isang mamamahayag at saludo ako sa inyong mga ginagawa. Ayan, ngayon mas napalalim at napalino na natin, no, dahil sa opinyon na binigay ni Miss Borja sa atin, mas napalawak ang ating kaisipan at mas mapapaintindi na natin sa karamihan na sobrang laking ambag ng mga mamamahayag sa atin sa kasalukuyan o maging sa mga nagdaang panahon. Kaya't Miss Borja, maraming salamat sa pagtindig at pagpapaunlak ng imbitasyon namin ngayong araw. Tunay ngang kayo'y kahanga-hanga. Tunay ngang kayo'y may malaking ambag sa ating lipunan at maging sa pagpapalawak ng katotohanan. Ayan nga, sobrang laking impact ng mga mamamahayag o ng mga journalist sa ating bansa. Bagamat pinipigilan o nililimitahan ang kanilang profesyon, ngunit patuloy pa rin silang lumalaban sa katotohanan at naninindigan para sa ating minamahal na bayan upang makapagpalaganap, makapagpakalap ng mga totoong impormasyon at totoong mga pangyayari na nangyayari sa ating lipunan. Sila'y naninindigan, tumitindig at nakikipaglaban laban sa katiwalian at mga fake news na kumakalat sa ating lipunan. Nililimitahan man ng gobyerno ang kanilang propesyon, ngunit hindi ito'y nagiging hadlang upang gawin nila ng buong puso at buong tapang ang kanilang propesyon.
Kaya tayo saludo talaga, no, sa mga journalist natin sa ating bansa. Sila'y nakikipaglaban sa mga fake news, sa dead tagging, at patuloy na naninindigan at tumitindig para sa ating minamahal na bayan. Ngayong mas napalalim na natin at mas lumawak na ang ating kaisipan, nawa ay hindi na tayo magbulag-bulagan sa mga totoong nangyayari sa ating lipunan. Nawa ay mag-umpisa na tayong bumoses, makiisa at makibaka sa mga nangyayari at sa pagboses ng ating mga tao sa lipunan, lalong-lalo na ng mga scholar ng bayan. At gayon din yung sana yung pagtanggal na ng red tag na yan sa mga journalist natin. Gayon din yung takot, no? Para mas ma-execute pa nila ng maayos ang kanilang trabaho bilang isang journalist. Muli, kami ang inyong lingkod. Ang kakaibig ng bayan, Jericho Ardiche. Ako naman ang Tinkerbell ng bayan, Nico Buenano. At kami nag-iiwan ng katagang Ang katotohanan ang magpapalaya sa kaisipan ng bayan. One is the loneliest number that you'll ever do.